Ngayong araw ay nagtanim ako ng sitaw at pipino. Para naman sa mga susunod na linggo ay may ma-harvest na tayong panggulay. Katapos magtanim naman daw ho ako at sinama ko yung aking bayaw. Tuwang-tuwa at swerte daw siya at madaming nahuli. At ang tataba pa. Dahil maganda yung mga nahuli namin ngayon, ayan, nag-ihaw na ho kami ng pabaan. Ang tamang kapartner, ang kesong puti. Hi mga katrops, magandang buhay! Tapos na ho kami makapagpunla ng talong, kamalatis at siling ilobyo. Kaya antay na lang ho namin magsibulan sila para makapagtanim na tayo. Habang hinahantay natin na magsibulan, ako muna ay magtatanim ng sitaw. Ito palang sitaw ay galante. Yan ho yung tanim namin noong nakaraan mga katrops. Bali 1 kilo ho yan, kalahati lang yung amin na tanim. Tapos yung kalahati ay natira. Kaya akin ho siyang tinaypan para hindi masingawan, para magtubuan pa ulit. Magtatanim din ako ng pipino. Uunahin ko munang tamnan itong pipino mga katroops. Bali yan lang sa unang iras na iyan. Kaya pala meron ng kawayan iyan. Yan hong tanim na yan ay meron huyang ampalaya noong nakaraang buwan. Kaya hindi pwedeng irasan ng araro kasi nga ay may kawayan na. Kaya ang gagawin ko hong pagtatanim diyan ay huhukayin ko ho siya ng dulos. Bali sa pipino ay bago ho siya mga katroops. Kaya 2 buto lang yung aking binabagsak gada tanim. Doon naman ho sa sitaw dahil luma na ho yung aking buto. 4 na buto ho yung aking itatanim. Magsisibulan naman yan. Naalisin ko na lang ho yung iba pag sumobra ho sa sibol. Para sigurado lang ho talaga na magsisibulan silang lahat. At kung may hindi naman sisibol ay meron tayong ililipat dahil 4 na bagsak hong buto ang aking ginagawa diyan. Kasabay na din ho yung pagpapatraktora natin dyan. Kasi diyan ho sa tinatraktora natin tatanim yung hong ating pinunlang talong, kamalatis at siling ilobyo. Magtatanim din tayo ng ampalaya pero sa mga susunod na araw na iyon mga katrop. So unahin lang ho natin yung pipino at ito ho tong sitaw. Pag hindi ho kayang araruhin dahil ho sa tulos ng mga kawayan, ganyan ho ako magtanim. Hubungkalin ko ho siya ng dulos paikot. Tapos didikpiin ko ho yung gitnang lupa para ho siya maging matigas. Tapos doon ho sa dinikping lupa, doon ho ako maglalagay ng 3 or 4 na butong sitaw. Pagtatabon naman ho ay kailangan ho pino at manipis lang ang tabon para hindi ho mahirapan sumibol yung buto. Kaya ang ginagawa ko pagkakabungkal ng lupa, pagdating ho doon sa gitna at pagdabagsakan ng buto ay dinidikpi ko. Kailangan ho kasi yung ugat ng buto ay makakapit ho sa matigas na lupa. Tapos yun naman hong pagdadaluyan ng lupa, anong ugat pala mga katrops, ay medyo maluwag. Kaya dudulusin ho ulit natin yan pag tumubo na. Para may kapit ho na maganda yung mga ugat. Hindi ho siya mabilis mabubunot ng hangin laan. Lalo ho ngayon ay hangin amihan ay medyo may kalakasan din ho yung hangin. Kaya kung mapapansin nyo ho yung sanga ng mga puno ay sadyan talagang nililipad ho ng hangin. Tapos na ako magtanim ng sitaw mga trops, mga 45 to 48 days ay makaka-harvest na tayo diyan. Bago ho yan, maglilinis muna ako ng kamay dahil naputikan tayo. Napagpapapakpa ako ng mga langgam, eh medyo makati sa paa. Makakagat ay wagas. Alam mo naman, ay jowa ka, hindi naman. Ay, pero lang oh. Makauwi ako sa kubo mga katrops. Andyan na ho yung aking bayaw. Tama-tama siya ho yung isasama ko sa pamamandaw ng isda ngayon. Medyo masama ang panahon ngayon, umaambon, umuulan. Kaya ayan, nagkapote na kami. Pagdating naman dyan sa bangka ay madaming tubig dahil umulan. Kaya bago kami umalis, akin muna siyang nilimas. Medyo may katagalan sa paglilimas dahil maliit lang naman yung panglimas ko. Sitay naman ay hinatid kami. Magpapasundo na lang kami mamaya pag madaming huli. Sana ay madaming huli. Dahil yung mahuhuli namin ngayon ay kukuha lang kami ng pang-ulam tapos ibibigay ko na ho sa aking bayaw. Ang araw na rin ho kasing ganere ang ating panahon. Kaya hindi makapagdaing. Tapos nung ine-edit ko itong video, ba't wala yung pag-angat nung 2 screen? Yung pala ay baliktad yung pagkaka-video niya. Yung dapat hindi video ay na video. Yung dapat video ay hindi. Pero okay lang ho yan. 2 screen lang naman yung hindi na videohan. Kaya yan, babawi na lang ho tayo dito. Paglabas namin sa isa, labas ba? Pagpasok pala mga katrops. Pagpasok diyan ay yung akin ng bayaw ang pag-aangatin ko ng screen. Akin munang pinintahan kung may laman ga. Kung may laman ay sa bayaw ko paaangat. Kung wala ay ako na. Ay kaso ay meron. Kaya sa bayaw ko na pinaangat para naman makakuha siya ng video. Ay, para maka-experience din sa panguhuli ng isda. Kakangat nga niya ng screen na yan. Ay tuwang-tuwa dahil maganda ang huli. Makakailang kilo kaya itong bayaw ko ngayon mga katrops. Dahil gada angat niya ay kagaganda ng laman mga katrops. Ay sobrang tataba pa ng mga tilapiyang galing lawa. Tanggal na din pala ako diyan ng kapote mga katrops. Ay hindi ko makita yung kaliwat kanan. Ako naman huy nahihilo do sa wood ng kapote. Kaya yan ay pag-isipan ko maligo na lang sa ulan. Mas okay na din
kasing basa kasi nilalamig ako. Ay, mga inaangat ng aking bayaw, ako din ho'y nag-uumang. Bali 10 yung inangat naming screen. Yung hong 2 ay walang laman. Yung naman hong 8 ay maganda naman ho yung laman na tilapia. Ayan, tuwan-tuwa pa nga yung aking bayaw diyan at naka-experience din siya. Kahit baliktad yung kanyang kapote, naka-experience manghuli ng tilapia. Kinachat ko na din si Tay na sabi ko ay sunduin na kami at marami kaming huli. Ayan, agad-agad na ho namin dinala siya sa kubo para makilo na, para mapintahan na kung ilang kilo yung nahuli namin. Naba ako agad tapos sinalin ko diyan sa badcha. Akin na din tatanggalin ng tubig para malaman kung ilang kilo talaga yung aming mga nahuli. Yan yung aming kiluhan ng pamahalakasan. Ikatagal na ho niyan buong buo pa. 11 kilo lahat mga katroops. Babawas lang ho kami diyan ng aming pangtanghalian. Dahil may niluto ho silang noodle at saka itlog ay kami muna ay nag-almusal. Kain tayo mga katroops. Kakain muna ako bago ho ako maligo. Ang tama ako'y nilalamig ay kasarap humigop na mainit na noodles. Dini na rin ako sa baba na ligo. Tagal-tagal na din naman ho ako bago nakaligo ng ulang. Ngayon lang ulit kaso lang medyo ambon-ambon lang. Na makakain na, ayan, i-deliver na ho nung bayaw ko sa kanila yung tilapia naming nahuli. Ako naman ay magluluto ng aming pananghalian. Kaya kinuha ko na yung bunot para maihaw na yung tilapia. Ang ihaw hong aking gagawin, yun hong baak yung tilapia. Tapos diyan sa bunot para mas masarap. Yung pang ihaw akin lang pong pinunasan ng langis para hindi ho magdikit yung mga tilapia. Tapos sinalang ko na yung tilapia. 4 muna dahil 4 lang yung kakasya. Toyo, kamalansi at langis lang yung aking pinampupunas. Tapos pagluto na pala mga katrop, sa akin ho siyang pipigaan ng kamalansi. Para mas masarap yung ating binaak na inihaw. Pagkakaluto, lagay diyan. Pamalakasan nating bilao. At magsasalang pa ako ng iba. Bale, 9 na piraso po yung aking iihaw. Nag-iihaw ka pala, ang ay natatakam ka na. Parang gusto mo nang kumurot. Kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ho namin ngayon pananghalian ay inihaw na tilapia na baak at saka ho kesong puti na may sawsawan hong suka. Masarap ho talagang iulam yung kesong puti mga katrops. Pwede din ho yung gawin palaman sa pandesal, sa monay. Pero ako mas gusto ko ho yung inuulam yung kesong puti. Pagkakasarap naman ho kasi talaga samahan mo pa ng inihaw na tilapia. Ganyan ang ulam mo tapos nasa bukid ka ay sira ang iyong diet. Yung pagkakatapos magluto ay magkakainan na ay mainit pa. Talagang gaganahan kang kumain. Antay ko lang palang humugot ng tubig at pag wala na ay aayusin ko na ring kubo mga troops yung home flooring sa ibaba para hindi na ho siya maputi. Masarap din palang papakin iyang kesong puti mga troops. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga troops. Love love!